Magandang gabi mga boss, mga kababayan, mga ma'am, mga mader. Magandang gabi sa ating lahat. Magre-reaction video na naman po tayo ngayon at ako po si Moto Cooking. Ito po ang pangalan ng aking channel at sana mag-subscribe na kayo dito dahil halo-halo yung ina-upload nating video pagbababoy, pag-alaga ng baboy. Nagko-construction din tayo at ito nga ngayon mag-reaction video na naman tayo sa usapin ng issue ng pulboronic, yung mga term ni Maharlika, at in-interview na ngayon si Cathy Binag. Ngayon, tingnan natin kung anong sinasabi nila at totoo ba ito or kasinungalingan lang. Ngayon, magre-reaction video na to na natin sila. Magre-reaction video na tayo at umpisa natin. Kausap, marami kang nakakasalamuhang tao, particular ng iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, we're talking about the mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi. Hindi ko masabi talaga kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's leading the country. Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga pulboronic addictus, benedictus, sa paligid niya, well, hindi naman lahat ho ng negosyanteng may... Nakita ko dito sa mukha ni Cathy Binag na mukha namang totoo. Mukhang hindi naman scripted. Mukhang kampante nga siya nga na sinasabi niya yun. Pero tingnan natin mamaya kung is ganid. Okay? Okay. So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Yung maybe, yung, 'di ba? Pero yung iba, talaga, yung business nila is yung may personal interest sila. 'Di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga, 'di ba, si Attorney Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. I know si Lisa at si Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga, may picture tayong hawak dyan. Thank you for bringing this out. Yeah. Yung picture... Alam nyo, kung totoo yung mga alleged nila na si Lisa Marcos yung queen ng Pogo, grabe na talaga, no? Kung totoo yan, yung sinasabi ni Marlica, kung totoo yung ang king, ang queen ng Pogo ay si PBBM at si Lisa. Grabe na talaga. Kasi pinopost nila ngayon na ang hari ng Pogo is mga Duterte. Ayan, dinamay na nga nila si Roque. Tapos, kung totoo yung sinasabi ni Maharlika, talagang ibang klase naman kademonyohan yan, no? Ang ginagawa nila. Hindi ko na talaga yan matik kung totoo yan. Sila pala yung king and queen ng Pogo. Tapos, ipapasan na sa iba para, anong purpose nila? Para magbukas lang malinis. Nakaiba talaga, no? Kung totoo yan. Pero, hindi naman siguro wala pa namang ebidensya nga sila na nga. Kaya, ayun, comment lang muna tayo mga boss. Wag lang muna natin yung pinafax. Hindi naman tayo katulad ng mga ibang political vlogger dyan na bayad. Wala, hindi naman tayo bayad. Ang liit lang nga ng channel natin. Hindi pa nga tayo, yung subscriber natin nasa mga 300 pa nga lang. At hindi pa tayo monetize. Pero kakaiba talaga, kakaiba. Na yun, na nandoon nga si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan nandoon yung Pogo, mga Pogo operators. But anyway, going back doon sa tanong ko sa'yo na kung alam ba, financially okay sila. Kasi talagang walang habas yung pagnanakaw eh. Si Lisa, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Addictus Benedictus Altenco ng 150 million kada linggo. At ang mga inuutusan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, pag for DA, smuggling,
Alam niyo mga boss, parang naniniwala na talaga ako na totoo yung sinasabi ni Marlika eh, base dyan. Dahil, siguro, nahalata nyo naman siguro, sa amin, taga Mindanao, talagang halata namin na ginigipit talaga kami dito sa Davao. Tapos, napansin nyo ba, lahat ng mga media, mainstream media, parang, sa tingin ko lang, hawak talaga nila sa liig. Dahil kontrolado nilang ibabalita eh. Pag negative sa administrasyon, hindi talaga lumalabas sa balita yan. Pero pag negative, pero pag positive, ayun, dinidikdik talaga nila. Makagawa lang ng isang tama si PBBM, dinidikdik na ng media, araw-arawin na talaga nila yan. Pero pag mga mali, hindi talaga nila ibabalita. Pero pag mali ng mga Duterte, nako, halos isang buwan bago mawala yung isyo. At ikakabit pa ng kahit na anong isyo. Para magtagal lang yan sa mainstream. Ganyan sila kagarapal ngayon sa nakikita ko. Pero wala naman tayong ebidensya, hanggang sa salita lang tayo, hanggang sa duda lang tayo. Customs, halos lahat wala silang kapaguran magnakaw. Kaya kita tinanong. Kasi, yung ex-partner mo, based on your statement, na hindi siya corrupt. Kasi they have everything. Mayaman na sila. Opo. Diba? Siya. Opo. Totoo talaga yung sabi ni Marlika, na talagang napakayaman yan ni Tuniboy dito sa Davao. Talagang napakayaman na sila yung may-ari ng Tadico dito, na ang laking sagingan yan. Yung tinatawag dati na Stanpilco o Kabindis yung tawag dito sa amin. Napakalaki na napakalapad ng mga sagingan ng mga Florindo dito. Ang yaman talaga nila. At spoiled kasi yan daw dati si Tony Boy sa kanyang papa. Dahil anak mayaman yan. At balita ko pa nga dati, si Tony Boy nasampal daw yan ni Robin Padilla dati sa Manila. Dahil nagpunta daw yan ng Manila si Tony Boy. Nag-astig-astigan daw doon sa bar, kaya ayun sinampal ni Robin. Dahil si Robin daw is siyempre astigin naman yan si Robin, pilyo din yan dati. Pero yan ang sinasabi ko, hindi yan, wala yang chismis ko lang yan, narinig ko dati sa kabataan ko, mga late 90s or 20s. Yan yung mga malakas na chismis sa mga kabataan ko, yung pangalang Tony Boy. Pag narinig namin yung pangalang Tony Boy, mayaman talaga yan. Yan yung mayaman. Siya. Opo. So, sa mga Marcos, hindi ka makapagsalita kasi wala kang idea, no? Yes. Pero usually, Sabi ko nga, go ahead. sabi ko nga sa'yo, di ba? Again, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kaya nga, di ba, pwede nga akong gumawa ng story eh. Di ba? Yeah. Pero, Yeah, you know, right. as you can see, hindi ako nagdadagdag ng kwento. Yeah. Di ba, Miss Cathy tayo, ako yung as a regular, ordinary person, when you go out, may mga friends, di ba? Let's say, dinner, something, may maglalabas, may magbabayad ng bill, ganyan-ganyan. So, yung mga labas nyo sa mga restaurants, may mga pagkakataon kasama yung Voltis 5 o the Polvoronic. Yun ba yung mga rich people? Natatawa talaga ako ito sa mga galawan ni Marlika, yung mga Polvoronic, Voltis 5, mga puting ahas. Hindi ko talaga hindi ko talaga gusto yung mga term na ganyan. Parang tingin ko parang mga bading-bading yan o parang bata sa kwan ko. Parang hindi ako parang hindi ako fan sa mga ganyang mga galawan. Katulad nila. Paano ba yan? May matatandaan mo ba kung sino yung nagbabayad sa restaurant? Sino nagbabayad ng bill pagdating sa bar? May mga ganun, di ba? Or Yeah, parang actually, charge to the house na? May mga hindi ganun. po. Yung sa akin, dalawa lang yung very generous, si Tony Boy tsaka si Inigo. Like, sila yung talagang, oo po. Sila yung very generous na talagang they take good care of everything. Hindi madamot. So, si Marcos Jr. hindi mo nakita na dumukot para magbayad ng bill? No wonder, sugap. So, kita mo dito sa mga pinag-usapan nila, hindi sila dumiretso doon sa main topic nila na
ayun, nagpupulburon, hindi sila dumiretso doon. Ang dami pa nilang mga issue, mga 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 sigwi-sigwi kumbaga, mga ganyan, mga palibre-libre. Ayun. Pero dahil dyan, parang nakuhan ko talaga na totoo talagang andon yung babae. Parang na-feel ko na nandun talaga yon si Cathy. Feel ko lang naman. Oh my God. Opo. Yan. Wow, grabe yung ating pag-uusap ngayon. Grabe yung revelation. I hope for sure meron pa itong part 3. Aray, sana nga wag na tayo dumating sa part 3. Dapat victory party na yung part 3, no? Sana Isa din yan sa ayaw ko kay Marlica. Yung may part 1, part 2, part 3. Yung ganun ba? Sa tingin ko kasi dyan is ang hinahanap lang niya is views. Nung mag-interview ka, hinahanap mo lang yung views. Kaya hindi mo diskarte kasi yan sa mga gaya niyang vlogger. Diskarte yan, hinahanap mo ay views. Binibitin mo ang tao Kung hindi views naman ang hanap mo at kuwan ka talaga, yung concern ka talaga sa taong bayan na malaman ng totoo. Isang interviewhan lang, ilantad mo na lahat. Ilang oras man yan matapos ang usapan nyo, 3 oras, itudo nyo na. Isang interviewhan lang, hindi na yung naghanap ka pa ng part 1, part 2, part 3. Anong purpose mo? Anong purpose mo dyan? Views? Para ang tao matakam at abangan talaga nila. At ang iba magpapalo pa sa'yo para abangan yung part 2 or part 3. Yan yung galawan ni Marlica na ayaw ko. Hindi talaga yan parang hindi genuine Hindi genuine yung pagtulong niya. Ang dami pang pa-etchos yung mga word na ganyan. Hindi ko talaga matake ng ganyan. Dapat sabihin niya na, huwag nang paligoy-ligoy. Views lang yung hanap niya pero ang tinitignan natin ito, kung totoo ba talaga. malaw na ang mga tao. Kasi enough na yung panawagan natin sa military, police. They know what they're doing. Opo, Alam naman nila. Alam nila kung ano, not leader, alam nila na may pulboronic government tayo. Siguro ang pukonsensyahin natin, yung mga taong bayan na naghihirap talaga, na Opo. nakakaranas nitong pang-aapi ng panggobyerno o pagnanakaw. Grabe. Wala bang nag-offer sa'yo na something na katulad kay Agent Morales, no, nung siya bago lumabas I don't know kung napanood mo, pero sige, bibrief kita. For sure, di mo napanood. Si Agent Morales, bago siya mag-Senate hearing, may kumausap sa kanya na mga personalities na ito daw sila ay inutusan ni Lisa Marcos at ni James Kumar para areglohin para na hindi na tumungo doon sa Senate hearing at sabihin na lang kung magkano ang kailangan niya. At ang nag-utos si Lisa Marcos at itong si Kumar na hanggang ngayon hindi pa pinapatawag sa Senate. Sa case mo, wala bang lumapit sa'yo na, "Uy, Cathy, tumigil ka na. Areglohin na natin to, ayusin na natin to, itigil mo yung bells mo"? Wala po. Alam niyo Wala. bakit? Kasi Bakit? sila ano yan 'di ba sabi ko nga cordon sanitaire. Tapos like, my partner knows me very well na I speak my mind at saka hindi ako natinag kapag meron na akong paninindigan. Yung parang kapag alam niya yan ni Tony Boy na ang pinakaayaw ko nagsisinungaling. Alam niyo yon. So parang even with my children. So ayun, ayaw pala niya ng nagsisinungaling. So sana hindi ka rin nagsisinungaling ngayon dahil malaking issue yung binitawan nyo delikado yung buhay nyo, maraming bantasan nyo. Sana lang hindi kayo nagsisinungaling at sana lang din mapansin ito ng gobyerno at kagatin ito ng mainstream media. Sana lang din na malantad ito at maging viral para naman madugtungan yung issue nyo at mapunta sa husgado. At ayun, mapaimbestigahan nga natin na ninyo si PBBM para naman masalba yung
Pilipinas. Dahil alam niyo naman na sa tingin ko nga parang kunti na lang malulod na tong Pilipinas eh. Sa baon na sa utang, walang proyekto. So, sana lang hindi ka nagsinungaling dahil galit ka pala sa sinungaling. So, ayaw ko yan. Yan ang isang bagay na pumipitik ako. And alam din ng mga friends ko yan, kapag nagsisinungaling, talagang sasabog ako eh. Alam mo yon, parang, kaya walang lalapit sa akin kasi lahat sila, karamihan sa kanila is kasama dito. Alam mo yon, 'di ba? Yeah. Parang, hindi nila ako lalapitan. 'Di ba? Sabi nga, meron mga tumawag sa akin na common friends. Kati, parang, wow, grabe, you're like a tickling bomb. Na parang they never expected na ikaw pa yung lalabas. Kasi all this time, you were very quiet, tapos parang they were like laughing at you. Siya nga pala, hindi ko maisip kung bakit ngayon niya lang sinabi. Anong purpose? Bakit ngayon lang na presidente na siya? Bakit hindi dati na wala pa siyang posisyon? Bakit ngayon lang? Yun lang ang isa sa naisip ko. Bakit ngayon? Anong dahilan? So, yun lang. Parang pag ganito kasi, para pagkainitan ng politika, alam niyo naman ngayon ang layo pa ng eleksyon pero namumulitika na. Para namang sana hindi nyo ginaya si Trillanes na talagang wala na sa hulog. Gagawa kami ng, kunwari, nag-iinuman sila, they're talking shit behind your back, and it's sad kasi kalalaking tao ng mga to. Tapos kung makapagsalita, alam mo yung parang hindi ka babae. So ngayon parang, sabi nga nung, kasi ang dami kasi tumawag sa akin. May yung pang-apat na tumawag sa akin. Sabi niya, karma nila talaga to. Parang karma nila talaga to. Sabi ko, sabi ko nga, kung ikamamatay nila to, yung truth, okay lang. Kasi at least you're speaking the truth for the nation, di ba? Parang para sa nakakarami. Nakita ko talaga sa mukha niya na parang seryoso talaga siya. Hindi siya nagsisinungaling. Yun lang yung nahalata ko Parang siya, consistent. Wala siyang kaba, hindi diretso siya magsalita. Walang pag-alinlangan. Parang sa katagalan ng interview ni Maharlika, parang naniwala akong totoo. Parang malapit na akong maniwala. Hindi ako naniwala pa, malapit na. Malapit na akong maniwala. Straight siya magsalita basta, diretso siya magsalita. Wala siyang takot. Kampante siya. Kampante siya magsalita. Yun po. Nai-reveal na ni Miss Cathy Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PDEA, ng DILG, ng NBI, ng police ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang, titignan kung may mga pulboronic residue, hindi lang dito sa nguso ni Marcos Jr., kundi may mga stash boxes sila doon. Sa tingin mo ba, magiging successful ang raid? Hindi. Bakit? Kasi kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin. Kaya nga. Kung sila rin ang naglagay sa... Pero kung walang magtitip, isa pa nga pala, paano maging successful yung raid? Tama. Hindi ko naisip yun Tama yung sabi ni Kate na paano maging successful nga kanila yung pulis, kanila yung PDEA, kanila yung gobyerno. Paano maging successful? may utak. Well, kung walang Huli. magtitip, like huli. 'Di ba? Huli. At saka Okay. again and again, wag na tayong lumayo. Gawin na lang nila yung hair follicle test, 'di ba? Tama. Gawin na lang nila yung hair follicle test para tapos na lahat. Yun yung mga iniisip ko dati. Hilig kasi ako sa manood ng mga political vlogger. Kaya nga ako
na gaganito dahil na-inspire ako gaya ni Banatbay, na-inspire ako sa kanila dahil ang galing nila talagang political vlogger. Kaya ayun, sobrang galing nila, napabilib ako. Kaya ayun, ginagaya ko sila. Dapat patas yung opinion. Hindi ka bias. Yun yung natutunan ko kay Banatbay. Para na rin matahimik to. Para na rin Buong ma-discredit pamilya. ako. Opo. Buong Parang, pamilya, buong pagkor. opo. Lahat Wow. ng nakaupo sa gobyerno. Yan kasi, alam mo, dapat naman talaga before tumakbo, di ba? Before Yeah. umupo. Kaya ayun, dapat talaga magpa full hair sila. Anong tawag doon? Full hair teeth. Yan yung mga argumento ko sa mga trolls eh. Dami kasing trolls ngayon sa social media. Ngayon, subscribers ako ni Banatbay, Sir Banatbay. Ngayon, nakita ko sa mga comment section niya, ang daming trolls. Na, ayun, di ba, may alleged na si Morales na nagpupulburon, si Marlica. Ang dami nilang satsat sa mga trolls, ang dami nila. Hindi adik si Marcos, kayo ang adik, ganun. Kung sa tingin ko, logic, or basic ba yung tawag dyan, logic. Ang logic naman dyan, kung may paratang sila sa'yo, kung hindi naman totoo, magpa-hair fully curtis ka. Para dito na. Pag napatunayang negative ka, wala na. Automatic down na yung mga Duterte. Wala na yan. Automatic down na. Wala na silang kredibilidad. Ano pang kredibilidad ng mga DDS? Eh, pag ang tao kasi, pag nag-aakusa ng tao na may hawak silang ebidensya, tapos napatunayan mong mali pala, wala na. Wala silang kredibilidad. Dapat ginawa na yan ni PBBM. Nagpa-hair follicle siya. Nagpa-test siya. Tapos pag nalawang negative, wala. Tapos na. Ang kaso kay PBBM, hindi talaga siya nagpa-follic hair test. O follic hair test o hair follic hair test. Ang tawag dyan. Hindi talaga siya nagpa-test. Yun yung mali niya eh. So, siyempre, naisip ko, hindi siya nagpa-follic hair test. Siyempre, alam na. Wala na yang kuan, wala na yang ligoy-ligoy. Paalam na yan, bakit hindi siya nagpa-test? Sa government, talagang dapat pa-hair, pa-drug test talaga nila yan eh. 'Di ba? Yun Yeah. po eh. Kasi dapat yung nation natin, pinamumunuan ng hindi man perfecto, pero may mga integridad. At saka yung matitino yung isip. Alam niyo po? Yan ang bilib ko kay Cathy. Diretso talaga siya mag-isip. Parang concern talaga. Concern talaga siya. Wow, grabe ang ating panibagong revelasyon. We're like almost 24,000 live viewers. Thank you sa inyo lahat. For sure, this is only part 2. Alam ko, tinitipid mo. Tinitipid mo ang pag-reveal ng mga pangalan. Actually, yung iba, nakarating naman na sa akin, but I will let you decide when to expose their names. And gusto ko na pag nilabas mo yan, ay yun nga, protektado ka. Dahil I know these people, they can harass you. Tignan mo na lang, former President Duterte, Pastor Quiboloy, na tulungan nila, okay, lahat ng mga ko. So I'm just, right now, I'm just praying for you, kasi sabi mo kanina, wala pang death threat, diba? For sure, yung mga ganitong klaseng pulboronic addictus benedictus. Kaya nga, iniisip ko, bakit ang kusunada naman niyang sabihin yun? Siguro, may pira din to si Cathy. Kaya siguro, malakas yung loob niya dahil may pambayad siya sa security or may politiko na nagkanlong sa kanya na okay lang sabihin mo yan dahil akong bahala sa safety mo. Siguro may ganyan. Pero kung siya lang, siguro ang nakakatakot yan. Ang ginawa ni Cathy. Sobrang tapang naman niya kung wala man lang nagkanlong sa kanya na mayayaman o politiko. Sobrang tapang niya, bilib ako sa kanya. Dahil sa ganyang isyo, tulad niya, wala pa siyang asawa, may anak siya. Nakakatakot talaga para sa kanya. Pero parang sa tingin ko, wala ito sa Pilipinas eh.
Parang andun to sa labas. Pero delikado pa rin. Ang lakas ng kapit ng Marcos eh. Presidente yan eh. Grabe yung lakas ng kapit yan, lalo na pag US. May mga pinaplano sila. Pero tama yung ginawa mo na yung mga USB na ito mga ebidensya, ay inano mo na, kinik mo sa yung stash. Hindi yung polvo sa iyong mga vault or somewhere na to protect you. And we totally understand you. So, ako, sa totoo lang, napakatapang mo. Kasi alam mo, yung off-cam na pag-uusap natin, sabi ko ako matapang nga ako, pero iba yung karanasan mo. Yung iba pa na hindi ko nakwento siguro after na, yung that's really personal, na yung Kakaiba talaga yan. Siyempre, ang tapang mo. Presidente ang inano mo, babae ka, tapos may anak ka, wala ka pang asawa, ikaw lang. Nakakatakot talaga yan. Kaya believe ako kay Kati, saludo ako dyan, saludo. Diba? Although it's not really personal kasi ang mga involved, mga public figure. Pero irrelevant sila ngayon. So I don't wanna talk about that. They're irrelevant. And I'm so happy na nakilala kita. I'm looking forward na pag natapos na natin yung mga nakamtanan ng taong bayan na magkaroon ng hindi bangag na presidente, maybe we can talk lightly about life, fashion, beauty. Yeah. Gusto ko mahawa ng yung alindog. Yan din ang pangarap ko eh. Yung makamta natin ang presidente na matino. Deserve naman natin ang presidenteng matino dahil kawawa yung Pilipinas pag addict yung presidente natin. Hindi ko talaga matik yan. Dahil dito sa Davao, napakadisiplinado namin dito. May mga addict man dito pero patay. Hindi na nagtagal mga addict dito. Tapos ngayon, ang saya nga namin dito dahil wala nang mga addict. Tapos ngayon, nakapresidente tayo ng addict. Sana nga malinis ni Marcos yung pangalan niya at mapatunayan hindi talaga siya nagkukukin. Sana maayos niya dahil ang gulo talaga ng bansa ngayon. Parang hindi mo maintindihan ang takbo. Hindi talaga namin matake na may presidente tayong bangag. Hindi talaga pwede yan. Ang dating presidente nililinis niya yung droga tapos yung papalit sa kanya yung drug. Anong mangyari sa bansa natin? Puro pataya na lang, rape. Yun, nag-umpisa lang ang mag-hold up. Marami ng kaso ng hold up ngayon. Hindi lang naibalita lahat dahil parang ninews blackout yung mga negative na balita eh. Puro positive yung mga binabalita ng gobyerno. Ang binabalita lang nilang negative yung sa mga Duterte lang. Iwan ko ba sa gobyerno ngayon? Parang hindi ko maintindihan. Palagi sila nakabis sa mga Duterte eh. Hindi sila makausad eh. Ika nga sa kasabihan, paano ka makakarating sa paruunan mo kung palagi ka nakalingon? Titignan mo yung nakaraan. Wala na. Pass na yung mga Duterte. Ang trabahoin nyo yung paano kung may mali man sa mga administrasyon ni Duterte, ayusin nyo. Gawan nyo ng paraan para maayos. Pag nagawa nyo yan, ang mga tao na mismo ang lalapit sa inyo at bibilib sa inyo. Hindi gaya ngayon na halos lahat ng Pilipino wala na parang kaya nga ang baba ng service sa inyo eh. Baba ng ratings nyo dahil dyan sa ginagawa nyo. So ayun, sana mahalik ka, Miss Cathy. Sana naman iparating nyo na yan sa Senado. May kakampi naman tayo sa Senado na nasa tama at hindi bias. Ipadala nyo yan at panganindigan nyo para naman mabago na yung takbo ng Pilipinas. At sana naman yung mga problema natin matapos na to. Dahil ang unang naapektuhan talaga is yung mahirap gaya namin. So, yun lang muna mga boss, mga sir. Ako po si Mutuko King. Salamat hanggang sa susunod na video natin. Mag-subscribe naman kayo dyan at mag-like na din. So, salamat. Magandang gabi.